Ito na talaga yung pinakahihintay natin na full performance ni Michelle D sa Miss Universe. Kung mapapansin nyo, same din ulit yung kanyang hairstyle, yung parang wet look ang eksena, tapos same yung dress. Kaya nag-aabang na tayo sa top 20 announcement. Grabe! Sobrang ganda talaga ng stage, yung design, yung letter X, tapos reminiscing noong 2018 sa Thailand na same din, para i-highlight talaga ng kabuuan ng each candidate na lumalabas sa entablado, kasi deserve lahat ng candidate na makita ng mga audience tsaka nanonood online kung gaano nila pinaghirapan, kung ano yung mga styling, lahat walk, pasarela, and dedication nila para sumali dito. Don't forget to follow me sa Instagram, The Story of Anthony, kasi naka-reach na tayo ng 1,000 followers. Yoo-hoo! So thank you so much. Buti na lang na aninag natin si Michelle D, yung video courtesy of Voltaire Tayag, na close-up niya si Michelle D na makikita mo na grace under pressure, kahit alam natin na sobrang bigat yung dinadamdam niya na pressure pero ayaw niya ipakita, and still, napakita niya yung altang eksena na parang ano lang siya, relax. And grabe, talagang nakaka-nervous, no, na maghintay sa pangalan niya sa semi-finalists. So, after nito, matatawag na ang top 20 semi-finalists. So, para sa akin, ayoko nang mag-expect ng bongga, basta makapasok lang si Michelle sa top 20, masayang-masaya na ako. Kaya, yung pressure, no, sana maging worth it ang ating pag-vlog about kay Michelle D, kasi this is my first time since before pre-pageant hanggang ngayon. So, eto na ang announcement of top 20. Kaya, grabe. Grabe. Sobrang worth it itong pag-vlog natin sa Miss Universe 2023 kay Michelle D. This is by far yung pinakatutok kong pageant ever since Pia won, since Catriona won. Ito ulit. Ngayon lang ako nag-vlog ng ganito and sobrang worth it. Sobrang saya ko na. And magiging mas masaya pa tayo. Bonus na lang kapag makapasok siya sa top 10, top 5, top 3. Congratulations Philippines. Congratulations sa inyong lahat dahil sa bayanihan and then effectiveness ng campaign natin, sa kindness campaign. Ayan. So, congratulations sa ating lahat. Ito yung mga nakapasok sa top 20. Sina Nicaragua, Spain, Puerto Rico, Namibia, Venezuela, India, Thailand, Chile, Jamaica, USA, tapos si Nepal, and si Peru, ayan, tapos Cameroon, Colombia, Pakistan, tapos si Australia, and then si Philippines, tapos si Portugal, South Africa, and ang home court na si El Salvador. Ngayon naman, panoorin natin yung swimsuit round ni Michelle D. Mukhang pareho din lang ang pinasuot kay Michelle D sa swimsuit with that one-piece red and with that same hairstyle na wet look. Tapos, ang magandang ginawa niya is yung pose, signature pose niya na high fashion, very alta. And syempre, pinakita rin niya yung kanyang personality sa stage. Yun nga lang, medyo mabilis yung facing, no? As in, medyo mabilis talaga. Siguro dahil baka matatagalan pa yung show na to. Kaya minamaximize talaga nila yung time. Pero anyway, good job sa swimsuit. Ngayon naman, tatawagin na ang top 10. Pero I'm not sure kung dito na ipapasok yung +1 na fan vote. And yes, bonus na to sa atin kasi top 10 na si Michelle D. So, eto yung video. Grabe, no? Nakaka-nervous kapag tinatawag talaga yung mga may screen sa mga top. So, na-cut off na sila sa top 10. Ngayon naman, paligsahan na sa gown. So, eto na yung mystery gown reveal. Ano kaya? Totoo ba yung parang merong kinemeng tattoo na Wang-od style with a touch of mga cultural, eme-eme, and then binase sa dalawang iconic Filipina queens. Si Wang-od yung isa and I think yung mother niya, if I'm not mistaken. So, ito na yung gown ni Michelle D. Pero, I forgot, ito nga pala yung mga top 10 na nakuha. Si Puerto Rico, si Thailand, Peru, Colombia, Nicaragua,
Then Philippines, o di ba? Tumahol yung aso. And then El Salvador, the home court girl. And then Venezuela, Australia, and then Spain. So, eto na yung gown. And meron pang isang good news dahil isa si Michelle sa napiling gold kasi tatlo sila sa Voice for Change. Si Michelle D from the Philippines, tapos si Puerto Rico, and then si Angola. So yung mapipiling gold winner sa Voice for Change, magkakaroon sila ng privilege na mabibigyan ng fund or assistance or sponsorships yung mga napili nilang organization para tulungan yung mga cause na sinusuportahan nila. For example, kay Michelle D, yung kanyang autism awareness na may group dito sa Pilipinas, Autism Awareness Philippines. So I think yun yung org na mabibigyan ng sponsorship or financial assistance from yung sponsor na si Muawad. Ayan. So correct me na lang dito if I'm wrong. So eto na nga yung gown competition. Sa wakas, lumantad na ang pinakatago-tagong gown ni Michelle D. So, yung color niya is black and then yung design niya is talagang na naki-tribute kay Wang Od doon sa Kalinga na isang tattoo artist, a living legend na artist dito sa Pilipinas. So, as you can see, yung design ng parang tattoo is sa likod niya and then sa kamay. And syempre, umaura-aura ang lola mo. Tapos, ang napansin ko, pinakinggan niya yung sinabi ni Pia Wurtzbana, nag-smize. So, nag-smize siya and pinakita niya talaga na very altang eksenya doon. So, for me, in general, nagustuhan ko yung pag-present niya yung gown. And hindi yung gown ang nagsuot sa kanya, kundi siya ang nagsuot sa gown. Kaya, job well done. Tapos, kinakabahan na naman ako sa top 5, kaya abangan natin. Hopefully, sana makuha siya sa top 5. Wala pa rin ang Pilipinas, kaya tignan natin kung siya ang matatawag. Colombia! Ay, bakit kaya ganun, no? Kapag hindi nakukuha yung Pilipinas, Colombia yung nakukuha. Siguro may ano ang Colombia. Pero anyway, congratulations Colombia. Pero, congratulations pa rin kay Michelle D. You did a very good job. Diba sabi ko nga sa inyo huwag kayong mag-expect ng sobra-sobra kasi masasaktan lang kayo. But for me, bonus na sa akin yung top 10. At least, nakapasok ulit ang Pilipinas sa placement streak. Kaya, no hard feelings. Ayun. Kaya for me, satisfied na ako sa Miss Universe. Worth it ang ating pagbablog since day 1 or before day 1 ng Miss Universe. Kaya, uulitin ko, maraming salamat sa mga nagbayanihan sa kindness campaign kasi nakapasok ulit tayo sa top 20 and all the way to top 10. O, di ba? Ang hirap kaya with all the girls from different parts of the world na nakikipagsabakan dito sa Miss Universe. Top 10 si Michelle, isa siya sa top 10. Kaya this is not a very easy job to accomplish. Kaya congratulations. Ay. Okay, so magre-recap ulit tayo. Yung top 5 na nakuha ay sina Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Thailand, at Colombia. So, yung top 5 ko, at least pasok yung tatlo, no? Si Puerto Rico, Nicaragua, tapos Thailand. Pero, happy pa rin ako kasi congratulations Philippines, di ba? Worth it talaga. Inuulit ko lagi, worth it. And sana ituloy pa rin natin yung kindness campaign sa mga susunod na pageants, sa next edition ng mga pageants, hindi lang Miss Universe, Miss Earth, or Miss International, mga ganun, para at least tayo yung pioneer sa pagpromote ng responsible na netizen na hindi dapat nating itolerate ang pagkakalat sa online. O, di ba? Kaya, grabe, no? Let us now talk about some... Pagpapahangin muna tayo ng konti. O, di ba? Yun. I'm very sure na sisisihin na naman yung designer. But for me, sa totoo lang, maganda naman yung design. It's unique, fresh sa mata, kasi parang nagkaroon na naman tayo ng another revolution sa pagde-design ng gown. And thank you kay Mark Baumgartner sa gown na yan dahil pinakita nyo na very unique talaga ang mga kultura ng Pinoy. Showcase nila ang Pilipinas sa international stage, especially sa tattoo. And sa mga nagsasabi na natalo si Michelle, hindi po siya natalo. Be happy na nakapasok sa top 10 ang Philippines sa Miss Universe kasi hindi birong makapasok sa top 10 out of
more than 80 plus or 90 plus candidates na sumali from different parts of the world. Kapag makapasok ka sa top 20 is already a big accomplishment. And ang pagpasok sa top 10 ay another bonus na sa atin yon. Kaya I am very happy, I am satisfied, I am contented, and I am going to do it another round of vlogging coverage next season, pati na rin sa mga ibang international pageants aside from Miss Universe. After this vlog, I'm going to make another vlog kung sino man yung mananalo, yung mga reasons kung bakit siya nanalo. Anyway, congratulations to the newly crowned Miss Universe this year. Hindi biro din na sumali sa Miss Universe, lalong-lalo na at makikipagbakbakan ka sa mga modelo, former title holders, mga beauty queens din from other countries, and ipinakita mo talaga na you deserve to be the winner of Miss Universe. So, abangan nyo na lang ulit ang next vlog ko, mamaya ulit dyan. And of course, I'm going to have another vlog about El Tucuyo queens na hindi nakapasok sa top 20. And of course, siguro, I'm not sure kung makakapag-live ako mamaya, baka bukas. So, hopefully, makakaabang kayo sa live ko. Okay, so thank you so much. Dun pala ako sa YouTube magla-live. That's it guys, thank you, and sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo dito sa aking vlog. So, thank you so much once again. Have a nice day.